Hello mga idol! Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Yuseong ay shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo General Cabs. Shoutout din sa iyo Lods Jessa Morfe. Shoutout Acer Bryans Montero. Shoutout Paul Jason Goles. Shoutout Lods Jin Roye Kuin. Sa iyo din Lods J. Mark Dadaya. Shoutout po Lods Rosalind Timbang. Watch out Rainiel Servidad. Shoutout Lods Mons Pasaway. Shoutout Window Lod CF's Jet. At sa iyo din Lodi Harold at sa anak mo na si Jari Castillero ng Kulas Hermosa Bataan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga Lods. Sa pagpapatuloy, habang nakatingin kay Master Bongnam ay napagtanto na nito na hindi basta-basta ito, alam niya na malakas ito pero hindi niya akalain na isa pala itong opisyales ng Alliance, gayunpaman ay hindi pero niya ito kilala kahit na anong beses niya tandaan ang mga naging malalakas na mandirigma noon sa dati niyang buhay ay wala doon ang pangalan nito. At isa pa ay dapat mas madali niya ito malalaman noon sapagkat bihira lang ang magkaroon ng isang master na umabot ng 120 taon gulang na nanggaling sa Alliance. Siguro ay isa itong tanyag na Merm Master na palagi lang nagtatago sa kabundukan o kaya naglalakbay sa buong mundo. Hindi din siya sigurado kung simpleng pagpalit anyo lang ginamit nito o kaya gumamit ito ng isang legendary polymorph technique sapagkat nagawa nitong hindi lang baguhin ang hitsura kundi pati na din ang kanyang edad kaya sa ngayon ang edad nito ay nasa 50 o 60 taon gulang lamang kung titignan. Ngayon ay ang limang ito ay naparito para interviewin sila, hindi parent siya makapaniwala na paanong ang mga tanyag na tao na ito ay naparito para lamang sa isang interview ng mga baguhang disipulo. Binuksan na ni Ranong Do ang test paper result ni Yuseong, napansin naman ito ni Yuseong kaya napapalunok na lang siya ng laway sapagkat alam niya na mag-uumpisa na ang interview. Nagpakilala na ito at sinabi nito na siya si Ranong Do, isang first-class interviewer ng Alliance. Ayon pa dito na syempre ay kilala na siya ni Yuseong. Pinagpapawisan na sinabi ni Yuseong na kilala na niya ito. Sinabi ni Ranong Do na ang mga resulta ng pagsusulit ni Yuseong ay kakila-kilabot. Ang mga resulta ng oral test sa medisina at alchemy pati na rin ang mga nakasulat na pagsusulit sa matematika at mekanikal na kaalaman ay halos ang pinakamasamang resulta na nakita nila sa kasaysayan ng institute. Makikita natin na nagtatawanan ang lahat ng tao sa mga narinig nila sa race ulat ng mga pagsusulit na ginawa ni Yuseong. Nanliliit naman ang ating bida sa hiya at sa isip-isip nito na aminado siyang wala talaga siyang pag-asa sa mga ganoong exam. Pag-alit na sinabi ni Ranong Do na bilang isang disipulo ng Higher Institute of Merem, dapat magkaroon ng kabutihang moral, talino, at pisikal na lakas ang isang disipulo subalit di na niya natapos pa ang pamamahiyan nito sa ating bida nang sumingit si Master Honjin at sinabi nito na hindi lahat ng tao ay magaling sa written exam kaya mas maganda daw na tignan din nila kung ano naman ang nakuhang score ni Yuseong sa pisikal na pagsusulit. Pinagpapawisan na lang si Ranong Do sa ginagawa ni Master Honjin hanggang sa nakita na nito ang score ni Yuseong pagdating sa pisikal na pagsusulit at ayon pa kay Master Honjin na ang score ni Yuseong sa pisikal na pagsusulit ang pinakamataas na score sa lahat sa kasaysayan ng Higher Institute. Makikita natin na namangha ang lahat ng nanonood sa interview at hindi sila makapaniwala sa galing ni Yuseong pagdating sa pisikal na pagsusulit. Sa isip-isip ni Yuseong na maraming tao ang pumunta para lamang manood at ang mga tao na ito ay biglang nagbago sa pagtatawanan at pangmamaliit sa kanya dahil sa mababang score na nakuha niya sa written exam hanggang sa paghanga ng mga ito sa kanya dahil sa taas ng score na nakuha niya sa pisikal na pagsusulit. Ayon sa ating bida na hindi na nakapagtataka pa ang naging reaksyon ng mga tao dito sapagkat ang mandirigma na may mahusay na pisikal ay mas higit na hinahangaan ng mga nakakarami kaysa sa talino sa larangan ng Merem. Naiinis naman si Ranong Do sapagkat yung plano niyang pahiyain si Yuseong ay biglang napalitan ng paghanga ngayon sa ating bida dahil sa ginawa ni Master Honjin. Sinabihan ni Merem High Lord si Ranong Do na nandito sila para sa interview sa kakayahan, hindi para imbestigahan ang kanilang mga disipulo.
Kahit na may personal na hindi sila pagkakaunawaan ng sino man disipulo na i-interviewin nila, natahimik na lang si Ranong-do sa mga sinabi sa kanya ni Merem Hylord. Sa isip-isip nito na masyado bang halata na ayaw niya kay Yuseong. Wala nang nagawa si Ranong-do kaya sinabi na lang nito na ang pisikal na husay na meron ng ating bida ay nakakabawi sa kakulangan nito sa talino. Subalit ang moral na meron ito bilang mandirigma ay hindi pa rin malinaw. Wala na lang masabi si Yuseong sapagkat alam niya na gagawin lahat ni Ranong-do para mapabagsak siya. Sinabi ni Ranong-do na ito ay naiiba sa personality interview niya noon, subalit nang makita nito ang muka ng ating bida ay para bang ang ipinapahiwatig nito ay itanong ulit sa kanya ang dating tinanong niya dito. Kaya sana daw ay maintindihan ito ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na kahit anong tanong pa basta magpatuloy na sila, sinabi ni Ranong-do na gusto na niya marinig ang maayos na sagot sa pagkakataon na ito. Kaya tinanong na niya ulit na kapag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng magulong Pakseyen at demonic cult, ano ang dapat nilang gawin bilang mga legal na Pakseyen sa sitwasyon na iyon. Kung papaano din lang ba nila ang mga ito maglaban hanggang sa mga kamatayan nila o maglulungsad sila ng sorpresang pag-atake para patayin ang mga namumuno sa mga ito o mamagitan sila sa gitna para maiwasan pa ang mas malaking kaguluhan sa dalawang ito na pagtanto ng ating bida na ito na naman ang tanong sa kanya. Sinabi pa ni Ranong-do na sa opinyon ng ating bida ano ang tunay na landas papunta sa karangalan at kabutihan. Dismayado na lang ang ating bida sa isip niya na paulit-ulit na lang ito, sa tingin niya pa na wala sa mga nandito ang nakakaalam kung gaano kabigat ang mga tanong na iyon, ang gusto lang ng mga tao na nasa paligid ay ang marinig ang kasagutan niya, napapangiti na lang si Master Honjin sapagkat gusto niya malaman kung ano ang posibleng isagat ng ating bida sa tanong na iyon. Kahit si Master Bongnam ay napapangiti na lang at inaantay kung paano malalagpasan ng ating bida ang mahirap na katanungan na ito. Kahit na si Merem Hylord na ang gusto lang ay kampihan siya at protektahan ay gusto din marinig ang isasagot niya sa katanungan. Matagal na niya pinag-isipin ang tanong na ito simula nang tinanong ito ni Ranong-do noon sa personality interview niya sa Henamsek. Subalit ang karangal at kabutihan ay hindi na naging importante sa buhay niya, sapagkat ang mahalaga na lang sa kanya noon ay ang sarili niya at ang mga tao na malalapit sa kanya, kaya hindi ni Yuseong alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Tinignan ng ating bida si Master Honjin at biglang naalala niya noon ang mga sinabi nito sa dati niyang buhay na, laging tatandaan ni Yuseong na, hindi natin mailigtas ang lahat ngayon, ngunit sisikapin natin ang ating makakaya upang iligtas ang pinakamaraming tao sa abot ng ating makakaya, at iyon lang ang dapat mong tandaan. Naalala din ng ating bida kung paano nadismaya si Master Honjin nung nagtaksil ang 5 traidor na pinamumunuan ng pinakamalakas na mandirigma noon sa legal na Pakseyen, at nang tinignan naman ni Yuseong si Master Bongnam ay pumasok sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya na ang pagiging pinakamalakas na mandirigma ay hindi isang layunin, ito ay isang paraan lamang para maabot mo ang iyong layunin. Kailangan mong subukan upang ang iyong mga pagsisikap ay hindi magtaksil sa iyo tulad ng dati mong sinabi, pati na din ang mga sinabi noon ng kanyang ama sa kanya na ang pagsusumikap ng mabuti, ang dugo at pawis ay kahit kailan hindi ka bibigwin nito. Kaya huwag umasa sa swerte para makamit ang tagumpay, at kung aasa ka man sa swerte ay kailangan mo pa rin gawin ang lahat ng makakaya mo sapagkat dumarating ang swerte sa mga taong lubos na nagsisikap. Lahat ng mga pagpapahalaga sa buhay na nabuo niya sa ngayon ay naging mga virtue niya sa lahat ng panahon. Ang kanyang mga aral sa buhay ay gumabay sa dito upang sumulong, hindi niya lang napagtanto ito dahil lagi niyang iniisip na dapat silang magarbong. Subalit sa tanong ni Ranong-do na sinabi nito kanina tungkol sa ano ang gagawin kapag nakita nila na naglalaban ang magulong Pakseyen at demonic cult, ay posigo ng ating bida na sinabi na wala siyang isasagot sa tanong na iyon sapagkat ang tanong na ito ay hindi nagtataglay ng anumang karangalan o kabutihan, kahit man lang isa sa mga salita doon sa tanong. Nagulat sila Giho at si Bongde Ala sa narinig nilang sagot ng ating bida.
kahit na Chorang at Jongmyung ay napatigil din samantalang si Soso ay di makapaniwala. Ang buong lugar ay binalot ng panandalian na katahimikan dahil sa sinabi ni Yuseong. Nagagalit si Ran Nongdo habang sinasabi na paanong walang kahit anong karangalan o kabutihan sa tanong niya. Sinabi naman ng ating bida na ang tanong nito ay patungkol lamang sa pampulitika ng legal na paksayan sa halip ng mga tao nito. Tinanong naman ni Ran Nongdo kung ano ang ibig sabihin ni Yuseong doon. Sinabi naman ni Yuseong na dahil gustong-gusto ni Ran Nongdo na mga hypothetical na tanong ay sasagutin niya ito ng isang tanong na nanggaling sa kanya. Sabihin natin na nakatira ka sa tapat ng isang ilog mula sa dalawang tao na mahilig manonog ng mga kabahayan ng mga kaaway mo rin, at sabihin na nating sinunog ng dalawa ang kanyang-kanyang mga baryo habang sila ay nag-aaway. Panoorin mo na lang ba sila na nag-aaway habang nasusunog ang mga baryo mula sa malayo? O pupunta ka at saksakin ang kanilang mga likod habang sila ay abala sa kanilang labanan? Siyempre, wala sa mga desisyong ito ang makakapatay ng apoy na sumusunog sa nayon. Pinagpapawisan naman si Ran Nongdo habang sinasabi na kung ano ba ang punto ni Yuseong. Sinabi ng ating bida na ang gusto kong sabihin ay ang isang digmaan sa pagitan ng dalawang kaaway ay maaaring pumatay sa kanila. Ngunit paano ang mga taong nakatira sa tabi nila? Ang mga inosenteng tao na maaaring mawala ng buhay, hindi ba natin sila papansinin at magsaya na lang sa pagkamatay ng ating mga kaaway? Pinagpapawisan na sinabi ni Ran Nongdo na dapat ay piliin na lang ni Yuseong ang pangatlong option kung saan mamagitin sila sa away. Bakit pa daw ni Yuseong pinapagulo pa lalo ang tanong na iyon? Ayon naman sa ating bida na ang pangatlong opsyon ay talagang ang pinakamahusay sa iyong mga mungkahi dahil ito ay nagpapahintulot sa amin na patayin ang apoy, ngunit paano ang mga buhay na nawala na? At kahit pa magtagumpay ka pa sa pagpapahinto sa laban dahil sa namagitan ka, ano ang gagawin mo sa mga natitirang taga-nayon na kailangan pang tumira kasama ng mga taong mahilig mangsunog ng mga kabahayan? Nagagalit naman si Ran Nongdo habang sinasabi na ang pagsasakripisyo ng iba ay hindi maiiwasan. Pinapalabo lang ni Yuseong ang punto ng tanong niya. Sinabi naman ni Yuseong na di ba ang tanong ay tungkol sa karangalan at kabutihan. Ayon naman kay Ran Nongdo na tama si Yuseong na ang tanong niya ay patungkol sa karangalan at kabutihan. Sinusuri niya ang iyong mga prioridad upang makita kung nakaayon ang mga ito sa karangalan at mga kabutihan ng alliance. Sinabi naman ng ating bida na ang tinatanong ni Ran Nongdo ay ang tunay na landas patungo sa karangalan at kabutihan. Tinignan muna ni Ran Nongdo si Miriam Highlord. Sa kanya sinabi na ang karangalan at kabutihan ng alliance ang nag-iisang tunay na landas sa mundong ito. Sinabi naman ni Yuseong na tama nga siya na ang tanong na iyon ay isang paghahangad ng kapangyarihang pampulitika. Ang iyong tanong ay ganap na binaliwala ang mga tao. Nagulat si Ran Nongdo sa sinabi ni Yuseong. Nagagalit na sinigaw ng ating bida na ang mga tao. Anong karangalan at kabutihan ang mayroon tayo kung ang mga tao sa alliance ay bulok sa kanilang kaibuturan? Nagulantang si Ran Nongdo sa sinabi ni Yuseong, habang si Master Honjin naman ay napapangiti na lang sa tapang ng ating bida, samantalang si Gandewo ay hindi may pinta ang muka sa narinig niya, habang si Master Bongnam ay natutuwa sa mga sinabi ni Yuseong. Nagulat ang lahat ng disipulo na nanonood sa mga sinabi ni Yuseong. Si Soso ay halos di na alam ang gagawin sapagkat alam niya na mabigat na salita ang sinabi ni Yuseong. Samantalang si Giho ay natutuwa sa tapang ng ating bida, at si Miriam Highlord naman ay nakatingin lang sa ating bida ng seryoso. Nagkaroon na naman ng panandalian na katahimikan sa buong lugar ng ginaganapan ng interview sa kakayahan. Sa isip-isip ng ating bida na kung napasobra ba ang mga sinabi niya kung hindi ba siya masyadong nag-ingat sa mga salitang binitiwan niya. Sa isip-isip ni Gandewo na sa wakas ay pinakita na ni Yuseong ang tunay nitong kulay. Nagagalit na sinabi ni Ran Nongdo na kung alam ba ni Yuseong kung gaano kabigat at hindi naangkop ang mga pahayag nito, ang sinasagot ni Yuseong ay direktang kinakalaban ang pinakaunang nakasulat sa artikulo ng Institute at hindi lang sa Institute kundi sa buong konstitusyon ng Miriam Alliance. Ang engranding konstitusyon ng Miriam Alliance, ito ang pinakamataas na batas para sa lahat ng miyembro at kasama ng alyansa.
Article 1, Paragraph 1, ang Murem Alliance ay ang matuwid na samahan ng mga legal na paksyan sa Junguan. Paragraph 2, lahat ng miyembro ng Murem Alliance ay dapat italaga ang kanilang isip at katawan upang mapangalagaan ang marangal na layunin ng legal na paksyan. Sinabi ni Ranong-do na kahit na isang baguhang alagad na tulad mo ay dapat magkaroon ng kamalayan sa pinakaunang artikulo kung nagawa mong pumunta dito. Sa isip-isip ng ating bida na syempre alam niya ang patungkol doon, ginugol niya ang buong araw at gabi para makabisado ang mga paragraphs na iyon noong panahon na isa pa siyang kapitan ng residual troops sa dati niyang buhay. Sinabi ng ating bida kay Ranong-do na alam niya ang mga bagay na iyon. Nagagalit naman na sinabi ni Ranong-do na paano nagawang insultuhin ni Yuseong ang buong alliance sa harap pa mismo ng Murem High Lord, subalit hindi na nito natapos pa sasabihin niya sapagkat pinatigil na siya ni Murem High Lord. Tinawag ni Murem High Lord si Ranong-do. Sinabi nito na kung pwede ba na siya na ang magpapatuloy ng mga katanungan na naumpisahan na ni Ranong-do. Napapao na lang si Ranong-do at ibinibigay na kay Murem High Lord ang pagkakataon magtanong. Sa isip-isip ng ating bida na si Ranong-do ay isang klase ng mapagkawari na madaling maimpluwensyahan ng mga mas nakakataas sa kanya. Subalit paano naman daw si Murem High Lord kung pananatilihin ba nito ang kanyang pagiging palakaibigan sa ganitong sitwasyon? Kahit na tinulungan siya noon nito ay hindi pa rin siya sigurado na sinsero ang kabaitan nito, na may posibilidad na ginagamit lang siya nito para sa kalamangan sa politika. Gayunpaman ang katotohanan na inimbitahan niya si Master Honjin at pati na rin si Master Bongnam ay napapagtanto niya na hindi pagpapanggap ang hangarin sa kanya ni Murem High Lord. Seryosong tinawag ni Murem High Lord ang ating bida, magalang na sumagot naman si Yuseong. Ayon kay Murem High Lord na itatanong niya ang katanungan na ito gamit ang mga salita na binitawan nito kanina, seryosong sinang-ayon na naman ito ng ating bida at naghanda na siya sa posibilidad na itatanong sa kanya. Sinabi ni Murem High Lord na ano ang magiging tamang hakbang kung ang alliance, ang legal na paksyan, at ang Murem High Lord mismo ay bulok sa kanilang kaibuturan. Nagulat si Gandewo sa sinabi ni Murem High Lord, pati si Ranong-do ay nagtaka sa tinanong ni Murem High Lord. Kahit ang mga disipulo ay hindi makapaniwala sa tanong ng Murem High Lord, hindi maiwasan ng mga disipulo ang mga usap-usap sapagkat hindi nila inaasahan ang ganoong katanungan na manggagaling mismo sa isang Murem High Lord. Pinagpapawisan na lang si Soso habang sa isip-isip nito na ang interview na nagaganap ay naging masyadong seryoso na. Samantalang naparito lang naman siya para panoodin ang mga interview na gagawin ng mga kaibigan niya. Nag-aalala si Soso kay Yuseong sapagkat ang kausap na nito ay isang Murem High Lord. Habang nakatingin ang ating bida kay Murem High Lord ay sa isip-isip niya na ang akala nito ay ang mga bagay na tulad ng ganito ay magbibigay sa kanya ng kaba, subalit sa hindi malaman na kadahilanan ay ang puso niya ay kalmado sa sitwasyon ngayon na para bang nakalutang siya sa isang tahimik na lawa. Seryosong sinabi ni Yuseong na ang isang nabubulok na sugat ay dapat putulin saan man ito naroroon o kung sino man ito. Nagulantang ang lahat sa sinagot ng ating bida, pati si Giho ay di makapaniwala, kahit na si Chorang ay napapakagat na lang ng labi niya sa mga sinabi ni Yuseong, at si Jong Myung naman ay hindi makapaniwala. Naiinis si Chorang sapagkat nakikita niya ang tapang na pinapakita ni Yuseong na kahit siya ay hindi niya alam kung kakayanin niya ba sabihin ang mga kataga na iyon sa harap ng isang Murem High Lord. Samantalang ang ating bida ay parang balewala lang ang mga mabibigat na sinabi nito. Pakiramdam niya na ito ang pinakakasasyang sensasyon na naranasan niya, na para bang nailabas na niya ang isang dekadang tae sa inidoro. Sinusubukan ni Master Bongnam ang pigilan ng tawa nito, subalit hindi na niya nakaya hanggang sa tumawa na ito ng malakas. Nadidismaya na lang si Yuseong sapagkat nagagawa pang tumawa ni Master Bongnam kung saan malapit na magtapos ang buhay niya. Hindi na din ni Murem High Lord mapigilan ng tawa nito, hanggang sa tumawa na rin ito ng malakas tulad ng master niya na si Master Bongnam.
Samantalang si Master Honjin ay natutuwa sa magandang sinagot ng ating bida sa katanungan ni Merem Highlord. Napansin ni Gandewo na mukhang nagustuhan ng mga kasama niya ang sinagot ng ating bida. Kahit na si Yuseong ay hindi niya din alam kung ano na ang nangyayari, biglang tumalon si Merem Highlord papalapit sa ating bida habang sinasabi na hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sinabi nito na pumunta lang siya para bantayan ang ating bida subalit ngayon ay gusto na niyang kuhain si Yuseong bilang kanyang. Subalit bago pa ni Merem Highlord masabi ito ay naghahanda naman si Gandewo para pigilan ito. Sa isip-isip nito na ito pala ang plano ni Merem Highlord ang kunin si Yuseong bilang bagong disipulo nito habang ang lahat ng atensyon ay nakay Yuseong. Subalit hindi niya hahayaan na magtagumpay ang mapanlinlang na aksyon ni Merem Highlord, kaya pasigan na tinawag nito si Merem Highlord. Nagulat naman si Merem Highlord sa biglaan na pagsingit nito sa kanya kaya hindi niya natapos ang sasabihin niya na kukunin niya si Yuseong bilang disipulo. Nagagalit na sinabi ni Gandewo na bilang isang Vice Chancellor ng Institute ay hinihiling niya na tanggalin sa Institute si Yuseong sa ngalan ng absent na Chancellor. Sa isip-isip pa nito na masyado daw siyang minaliit ni Merem Highlord, may kapangyarihan pa rin siya lalo na sa patungkol sa mga disipulo ng Institute. Sinabi ni Merem Highlord na ang may karapatan lang na magtanggal ng disipulo sa Institute ay ang Chancellor lamang, at saka kung may mabigat na rason para gawin iyon, ayon naman kay Gandewo na ang rason sa pagpapatalsik dito ay malinaw, ipagpalagay na ang legal na paksyan ay bulok sa kaibuturan nito ay direktang sumasalungat sa unang artikulo ng engranding konstitusyon, gaya ng nabanggit ng interviewer na si Ranong Do. Ang batang ito ay lumalaban sa mga pundasyon ng Institute at sa Alliance mismo. Anong klaseng kakayahan ang makikita ng baluktot na batang ito sa Institute? Bukod pa rito, ininsulto pa niya ang autoridad ng Merem Highlord sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng iyong pagtanggal. Hindi natin siya hahayaang makaalis dito. Sinabi naman ni Merem Highlord na kahit siya mismo na Merem Highlord ay gustong tanggapin sa Institute si Yuseong. Ayon naman kay Gandewo na may batas silang sinusunod, kaya kailangan na maparusahan si Yuseong sa kawalang respeto nito at pambabastos sa Alliance at pati na rin sa Merem Highlord. At kahit na ang Institute ay kaanib ng Merem Alliance, ito ay isang malayang institusyon sa autoridad na ipinagkaloob sa kanya ng mga elders. At dahil wala ang Chancellor, siya bilang Vice Chancellor ang haharap sa sitwasyon na ito, at siya lang ang may karapatan magpasok o magtanggal ng disipulo sa Institute ayon sa batas. Biglang nagsalita si Master Bongnam, sinabi nito na ang mga ito ang gusto sabihin ng isang Vice Chancellor, subalit siya ay may ibang opinyon patungkol dito. Nagtaka si Gandewo sa mga pinagsasabi ni Master Bongnam. Sinabi pa nito na baka nakakalimutan ni Master Bongnam ang lugar niya bilang isang panauhin lamang. Ano daw ang karapatan ng isang tulad ni Master Bongnam ang makialam sa usapan na meron sila? Ayon naman kay Master Bongnam na ang pagiging espesyal na panauhin ba na inapoint ng isang Merem Highlord ay hindi sapat para magbigay ng opinyon. Nagagalit na sinabi ni Gandewo na ang taong kulugo na ito ay nawala na sa katinoan para magsalita at makialam sa kanila. Pahabol pa nito na hindi niya alam kung ano ba ang tingin nito sa sarili niya subalit kailangan nito matuto na antayin muna matapos magsalita ang Merem Highlord at siya bilang Vice Chancellor. Kailangan nito magbigay ng respeto sa mga nakakataas sa kanya. Seryosong sinabi ni Master Bongnam na kung ang ibig sabihin ba nito ay ang mas nakakataas sa kanila, kung kailangan niya ba na personal na ipakita dito ang tunay na kung sino talaga ang mas nakakataas sa kanila. Biglang naramdaman ni Gandewo ang lakas ng pressure na pinalalabas ni Master Bongnam. Kahit na sila Yuseong na nasa malayo ay ramdam ang bigat sa paligid, pati ang mga disipulo na nanonood ay naapektuhan ng lakas ng pressure na pinalalabas ni Master Bongnam, at ang iba ay hindi na kinakaya at nawawala na ng malay o natutumba. Hindi din makapaniwala si Giho sa bigat na nararamdaman nito, habang si Mr. Mibong de Ala ay tuluyan ng natamba. Pinagpapawisan naman ng ating bida habang sinusubukan na pigilan ng malakas na pressure. Hindi siya makapaniwala sa lakas nito, samantalang si Gandewo ay halos matamba na sa
sa lakas ng pressure ng pininalalabas ni Master Bongnam, ang buong lugar ng ginaganapan ng interview sa kakayahan ay ginamitan ni Master Bongnam ng teknik na 10,000 John weight manipulation, net of heaven and earth. Habang tumatayo ay sinabi ni Master Bongnam na hanggang dito lang ang gagawin niya sapagkat alam niya na hindi pa umaabot ng 100 taon si Gandewo. Pahabol pa nito na nakausap na niya ang lahat ng mga elders na hinahangaan nito, hindi mahalaga kung nasa opisyal na pagpupulong sila o hindi, dahil ito ang nararapat niyang lugar at sa itaas nito, nagulantang si Gandewo sa pagbago ng hitsura ni Master Bongnam, napagtanto niya na ito ang matanda na nasa tabi ni Merem High Lord noong araw ng entrance ceremony, at isa lang ang tao na may kakayahan gawin ang pagpapalit ng anyo sa henerasyon na ito, at ito ay ang dating High Lord ng Merem Alliance. Sinabi ni Merem High Lord na ang opinyon ni Gandewo ay ikokonsidera ng tao na nasa tabi nito. Medyo huli na subalit hayaan siya na ipakilala ito sa kanya. Ang taong ito ang bagong Chancellor ng Higher Institute, ang Heavenly Oracle. Nagulantang ang ating bida sa narinig nito, hindi siya makapaniwala na si Master Bongnam ay ang sikat na Heavenly Oracle.